Thank you so much. Anyway, ayan. Sobrang thank you sa lahat ng management, 'di ba, na bumubuo po nitong Cecil Tonight. Actually, sobrang privilege po ako, GM Dayan. And of course, no, sa mga idols kong GM, kanina nakakakawa nung magsama-sama kayong apat dito. Sabi ko, grabe to, parang ito yung future ko eh. 'Di ba? Pero sobrang thankful po ako, GM Ann, GM Ken, GM Ran, and of course, aking love, 'di ba, GM Dayantan, 'di ba, ang aking life mentor. Hindi, pero sobrang nakaka-inspire yung kwento ng buhay ng tatlo na sharer natin, 'di ba? And actually ako parang sabi ko, kaya ko ba na magsalita? Kasi kanina pa din ako naiiyak na-inspire ako kasi halos yung buhay nila is parang buhay ko din, 'di ba? And pero gusto ko na magkaroon kayo ng inspiration, 'di ba? Nandito po ako ngayon hindi para ipagyabang sa inyo yung kwento or yung naging success ko dito. Pero gusto ko po na kayo mismo ma-inspire na tonight, 'di ba? Lahat po ng mga tao, 'di ba, na gustong-gusto po na may mangyari sa buhay nila. Sure ako posible po 'yan, 'di ba? Kasi bakit? Kasi ako pinili ko po na lumaban dito kahit one day sa buhay ko, sobrang inisip ko na pagod na ako. Inisip ko dito, nakakawasak pala, 'di ba? Yung sobrang tindi ng kahirapan sa buhay. So, share ko lang po yung aking story. Sino pa dito yung mga from the province before ako mag-start? 'Di ba? So ako nga pala si Tel Gregorio. So from the province po ako. So kaway-kaway sa mga taga from the dyan. Mayroon ba dyan? O ako lang? O ayan, madami tayong mga from the proud from the, 'di ba? So actually ako po ay galing sa Bicol. 'Di ba? Alam niyo naman mga bagyuhin, 'di ba? Kung tipong parang init, wala dun eh. 'Di ba? Puro baha, puro bagyo. 'Di ba? So kung makikita niyo po yung pinakabahay po namin, ito po siya. Yan yung pinakamagandang bahay namin. 'Di ba? Kubo lang siya. Actually, nanay, tatay, tsaka kapatid ko lang po yung gumawa niyan. So kung i-zoom niyo po yung naiyak na naman agad ako no? Kung i-zoom niyo po yung pinaka bahay na yan, wala po yung bintana. Sobrang hirap po bilang isang panganay, kasi panganay po ako sa magkakapatid, na makita po na hindi secure or hindi po safe yung lugar na tinitulugan po namin. Totoo po yan. Halos ito pong second floor namin, gawa po yan sa kawayan. So, kawayan na yan, parang ano ba yung music na yun? Sa akin ba yun or sa ano? Tawag dito, natatawa ako Hindi. Actually, yung kawayan na po yan, talagang ano ba yun, hina-harvest talaga sa likod bahay, tapos ginagawang bahay namin. Umaalis po yan every time na may bagyo. So sure ako sa mga taga-probinsya, lalo na sa Quezon Province, ngayon baha po sa lahat ng norte natin, di ba? Nakaka-relate po kayo dyan. So ang pinakamahirap pa dito, kasi akala ko yun na yung pinaka-time na worst, di ba? Yung nawalan po kami, na wash out po yung bahay namin na lahat po ng pinaghirapan ng parents ko is nawala. Pero hindi na po kami talaga naka-recover. Dumating sa point na, alam niyo po, yung mag-aaral ka kasi running for honors ka. Pero, laging may kandila dun sa notebook mo. Amoy gasera yung book mo eh. Kasi wala po kami kuryente. Wala kami kuryente dahil hindi po kami nakapagbayad. Naputulan po kami. So, nag-last po yan. Simula po, elementary ako hanggang kolehiyo po ako. So, dumating din po dito sa point na halos paiba-iba po kami ng bahay. Kasi po talaga yan for almost a year. Hindi po namin siya naitayo. 'Di ba? Parang kaming parang kaming palaboy. Na naalala ko dati, nagpa-prepare po ako ng assignment sa mall. Sa labas po ng mall, para lang may survive ko po yung projects ko. Ganon. 'Di ba? Naka-uniform po sa park. 'Di ba? So marami po sa atin dito nakaka-relate kasi 'di ba lahat naman po sa atin pag may ginusto pong maabot, lahat gagawin natin. So ako po bilang anak po ng isang tricycle driver. Yes po, tricycle driver po yung papa ko. Pito po kami magkakapatid. Ako po yung second sa magkakapatid. 'Di ba? So ako po yung pinaka nagtatayong ama, ina, pag wala po sila. 'Di ba? Si kuya po nag-aano na din 'yan, kumbaga sa maagang edad, 'di ba, sa murang edad po, nagtatrabaho na din siya. Hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral. So sa akin lahat na pupunta po yung responsibilidad. Imagine po yung papa ko, alam niyo naman to sa lahat po ng mga taga-probinsya,
300 pesos lang po yung pinaka kita niya araw-araw. And may moment pa dito na kailangan pa namin maglakad from school hanggang sa bahay kasi nasisiraan po siya. Pero di ba sabi ko dito, yung 300 pesos sapat po ba to sa isang malaking pamilya katulad namin? Hindi po. Sobrang hindi po. Di ba? Dumating dito sa point na kailangan namin dumiskarte. Bata pa lang kami, ang dami na namin dito tinitinda kung ano-ano. Inuulam namin dito, cornic, asukal, asin, toyo, lahat na nang na-imagine nyo dito na ulam. Para lang may malaman tiyan kami. 'Di ba? Kung gusto namin dito ng masarap, may karne man lang, may sabaw, may isda, utang na lang kami sa tindahan. Yun yung bilin sa amin ng magulang namin. Kasi wala po talaga kami pera. Umabot pa dito sa point na sabi ko, bakit sobrang hirap natin? Eh lahat naman tayo matatalino, masisipag naman tayo, mababait tayo. Bakit parang yung iba, bakit parang unfair? Parang sabi kong ganun. Kasi bakit? Merong instance dito na 50th birthday ng mama namin. Alam niyo po ba, even po pambili ng cake, kahit maliit na cake man lang, hindi po namin maibigay. Gumawa na lang po kami dito ng papel na cake para lang ma-celebrate po namin dito yung birthday niya. So, yun po yung grabing hirap namin na ito po yung parang nag-udyok sa akin dito na sabi ko, ayoko dito mabuhay sa probinsya. Punta ako sa Manila. Siguro doon pwede ako mabuhay, pwedeng may magbago sa amin. So, yun po yung pinaka turning point ko. Sabi ko, hindi ako babalik dito sa Bicol nang mahirap pa din ako. So, fast forward po, pumunta po ako sa Manila. Naging arkitekto po ako kasi nilaban ko po talaga and scholar po ako hanggang college. 'Di ba? So, lahat po kami actually sobrang nakaka-proud din kasi lahat po kaming magkakapatid, mga engineers, architects, teacher, 'di ba? Lahat po kami nakapagtapos ng pag-aaral. So, sobrang nakaka-bless kasi hindi po lang yung kahirapan sa amin para magpursige po kami. Eh dito, gusto ko lang na i-share. Kasi ang dami sa atin dito, nag-uwa tayo sa comfort zone natin, yes. 'Di ba? Pero, katulad ng mga OFW na pumunta sa sobrang laking lugar, katulad ko, sobrang na-homesick ako, nagkakasakit mag-isa. 'Di ba? Yung tipong pagtingin mo sa cellphone, magchat-chat sila, kumusta ka, sasabihin mo okay lang. Pero at the end of the day, ang sakit eh. Parang ang sakit pala na maiwan kang mag-isa. 'Di ba yung mag-isa ka lang tingin mo solo flight mo lang talaga kasi lumayo ka eh. 'Di ba yung simpleng presence lang pala ng pamilya mo, yun pala yung pinaka magbibigay po sa iyo ng inspirasyon araw-araw pero still malayo po sila. So nilaban ko lang po 'yan, 'di ba? Ang pinaka ano ko lang dito kasi sa lahat po ng paghihirap ko, minimum wage earner pa din po ako. Nawala na dito yung iniisip ko na may worth pa ba na pag-asa? Nakalimutan ko na eh. Nakalimutan ko na po ditong mangarap. Kasi paikot-ikot-ikot lang po yung buhay ko. Umabot sa point dito na sobrang dami ko po dito ng side hustle. 'Di ba? Nagbebenta ng bag, o 'di ba kaway-kaway diyan sa mga taga-benta ng bag natin, 'di ba? Sapatos, nag-real estate tayo, relo, minsan nga yung candy, 'di ba? May Lego pa nga akong binebenta dati. Alam mo, hindi pong sobrang nagtataka yung mga kakilala ko po pag wala po silang makitang daladala ko na paper bag. Ang tawag po nila sa akin doon, turtle. So bakit po ba turtle? Kasi sobrang dami ko po talagang dala-dala. Ang dami ko pong backpack na dala. Ang laki po. 'Di ba? Bakit? Kasi punong-puno po 'yun ng lahat ng paninda ko. So nasanay po sila. 'Di ba? Umabot dito sa point na nag-pandemic. So, yung pinaka nauna ko pong story dito is nag-reseller lang po ako. Wala po akong pera. Wala po ako dito pangbayad ng franchise. 'Di ba? Nung nag-reseller po ako, doon talagang hinataw ko. 'Di ba? Naglalako ako sa palengke, 'di ba? Yung magpupunta pa ako sa opisina, left and right, meron akong bitbit na siomai, may copper mask dito. Ayan, actually ganito yung pinaka-itsura ko niyan. Hanggang sa nakaipon po ako, nag-franchise na ako. Kasi sabi ko, hatian ko pa yung pinangkukunan ko eh. Kasi po totoo, ang dami dito sa atin, talagang inutang pa yung pinang-franchise natin. So, ganun din po ako. Walang-wala po talaga. 'Di ba? Pero, hindi pa ako natakot. Kasi sabi ko, kung reseller ako na nakaka-income ako ng ganito, ibig sabihin na sa franchisee, mas malaki po yung pwede kong kitain. So, yun dun po talaga, sabi ko, hindi, gagawin ko ang lahat. 'Di ba? Para makapag-franchise po ako.
So, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Hanggang sa sabi ko parang medyo maliit yung income ko. Parang yung mga kabatch ko dito, parang medyo nag 1 million na sila. Sabi ko gano'n, naiingit ako. Sabi ko kay GM Dayan, GM, tulungan mo nga ako. Bakit parang ang sipag ko naman? Pero bakit parang hindi ako nagmi-million? Sabi niya sa akin, makinig lang ako sa kanya. And nung pakikinig ko sa kanya, alam niyo po ba dito, na-meet ko po yung fast track program. Through the fast track program, dun ko po na-hit yung first million ko ng part-time lang po ako. 'Di ba? So, imagine guys dito, 6 a.m., nagigising na po ako niyan. Nag-work po ako hanggang 10 p.m. Alam po yan ni na GM, alam po yan ng mga coaches. Nag-aabang po ako ng training, nasa site pa po ako, nasa office ako, nag-video call ako, naka-uniform ako. 'Di ba lahat po ginagawa ko? 10 p.m. hanggang 1 a.m. ginagawa ko po yung business. Sabi ko dito, yung 5 oras ko, 4 na oras sa isang araw. Di ba, minsan 3 oras pag di ko na talaga kinakaya. Sabi ko, lahat gagawin ko. Di ba, para lang mairaos ako everyday. So, sa lahat po ng mga nangangarap dyan, di ba, i-type mo po dyan sa chatbox, 1M. Di ba, bakit? Kasi kung ako po, nagawa ko na parehas lang po tayo, walang-wala dito na nagsimula, 'di ba part-time lang din po, mas kaya mo eh. Kasi sobrang gabi na po, na solid na po yung sistema. 'Di ba? Hanggang dito, tinuloy-tuloy ko lang po. Hindi po nag-stop doon. Bakit? Kasi naging top 10 worldwide na din po ako ng company. Grabe, 'di ba? Parang iniisip ko dito, sabi ko si GM, idol ko lang to eh. Sundan ko kaya. Pero grabe pala si Lord. Grabe po pala si Lord pag nagmamahal. 'Di ba? Grabe po pala siya pag nakikita niya na ikaw mismo nagpupursige at gagawin niya even the most impossible things. Guys, grabe dito, 'di ba? Yung mga experience ko, even po yung time na sabi ko, sawang-sawa na ako sa tricycle natin. Sabi ko, bili kaya tayo ng sasakyan. 'Di ba? So dito bumili po ako ng family car. So family car po yan, hindi po yan yung pangarap kong sasakyan. Bakit? Kasi sabi ko, dapat magkasya dito yung pamilya ko. And sure enough, 'di ba, alam niyo po ba, dito sobrang nakaka-amaze kasi lahat po kami kasya po dun sa sasakyan. 'Di ba? Yan po yung pangarap na sasakyan ng tatay ko. 'Di ba? And dito, sobrang nakaka-proud kasi dahil po sa fast track program, dahil sa JC, dahil sa dito International Proven and Effective System, grabe, nabayaran ko po yan ng 4 na buwan. 'Di ba? Hindi ko po kailangan dito alam mo yon yung mga every month kasi bayad po siya agad eh. 'Di ba? Sobrang imposible. And yung sinasabi ko sa inyo na bahay, 'di ba? Napachi-pachi, tagpi-tagpi, walang bubong. Guys, dito alam niyo po ba, nakahit po ako dito ng 2 residential condo units. 'Di ba? Para po yan sa pamilya ko, para po yan sa akin. 'Di ba? And yun po yung pinaka sabi ko, grabe pala talaga dito sa business na napasukan ko. Nakakala ko siomay-siomay lang. Lahat pala ng di ko lubos akalain na magagawa ko. 'Di ba na 11 years ako kakatrabaho, wala naman pong nangyari. Paikot-ikot lang, pero dito grabe po pala. 'Di ba? And imagine po, dati, 'di ba? 32,000 lang po yung income ko sa loob ng isang buwan. Pero dito, grabe, thank you Lord. Mapapa-thank you Lord ka talaga eh. 'Di ba? Type nga natin dyan, thank you Lord. Bakit? Kasi dito, kaya pala natin kitain dito ng 220,000 sa loob ng isang linggo. Grabe yan, 'di ba? Grabe po talaga. 'Di ba? Yung tipong gusto ko nga, makitaan nyo lahat, maramdaman nyo, ibigay ko sa inyo yung puso ko para maramdaman nyo po kung grabe, nakaka-amaze po talaga dito sa JC, sa Fast Track Program. Grabe po talaga yung tulong ng mga coaches po natin. And of course, 'di ba, lahat po ng first time ko na hit ko dito sa JC. Lahat ng experience. First time ko po talaga mag-eroplano. Totoo po talaga yan. Actually, nakakahiya siya. Nung time na in-interview po kami sa Hong Kong, sabi doon, pero totoo, first time ko po mag-eroplano and first time na matatakan po yung passport ko. And dun pa po sa dream destination ko simula bata po ako sa Hong Kong Disneyland. 'Di ba? Nasabi ko, grabe, parang totoo ba talaga ito? Nakasama ako dyan, nahit ko yan. 'Di ba? Sabi, grabe pala talaga dito sa JC. 'Di ba? Lahat po is mangyayari. 'Di ba? At the same time, ito, 2 beses na po ako nakapunta sa Balisin Island. Alam mo, yung hindi pong first time mo din mag-two-piece, di ba? First time mo mag-enjoy, first time mo magkaroon ng, grabe pala yung parang treatment, special treatment, VVIP sa'yo na parang, ikaw, sanay ka, ikaw nagsisilbi eh. Pero grabe pala pag sa travel natin, ikaw po yung pinagsisilbihan. 'Di ba? At the same time,
nakakatuwa kasi naalala niyo dati nung bata pa po tayo. 'Di ba pag may dumadaan na, na airplane na ano na helicopter, 'di ba na chopper sasabihin natin, bye-bye. 'Di ba gano'n? Parang how I wish makasakay din ako sa ganyan. Pero guys, dito po sa JC, pinasakay po ako sa isang exclusive chopper ride kasama po ng mga best franchises dito sa business. And sa Japan, grabe, 'di ba? Parang inisip ko yung anime na punta sa totoong buhay, 'di ba? Pero sa Japan po, hindi po ako pumupunta diyan para mamasyal. Pumupunta po kami diyan every year. Minsan nga 2 beses po sa isang taon eh, para po mag-shopping. 'Di ba? So itong friend ko nakuha ko sa Japan. So alam niyo po 'yon, yung lahat ng mga bagay na hindi mo afford. 'Di ba? Yung lahat ng bagay na hindi mo na-experience is kaya niyo pong ibigay, ay kaya niyo pong makuha dito. And of course, 'di ba, grabe, sure ako sa lahat dyan, di ba, ng mga nangangarap na magkaroon ng snow experience. Dito po, di ba, kasama po namin dito si VP, di ba, first time po na nakarating ako sa snow, nag-ice cream sa snow, di ba, and grabe po yung experience na yan. And of course, di ba, soon, di ba, sa December, wave na tayo dyan. Bakit? Kasi na-hit na din po natin yung Switzerland free travel incentive. Grabe po, talagang thank you, JC. And of course, 'di ba, shout out ko lang syempre, hindi po buo ang lahat dito. Kung hindi po nandito yung mga taong natutulungan po natin. So shout out ko lang of course, 'di ba? Andiyan po ba yung mga Blazing Lions team ko, 'di ba? Lalo na po yung mga leaders ko. Shout out ko lang mabilisan, 'di ba? GL Meng, TSK, CJ, Mike, Oliver, Medi, Maridel, and Shona. Ay, hello po kayo dyan. And of course, no, yung mga fellow head coaches ko sa Limitless, 'di ba? DT International, 'di ba? Shoutout po dito Coach Ralph, Coach Errol, Coach Edel, Coach Jessica, and Coach Vince. 'Di ba? Dahil po sa suporta ninyo, dahil po sa pagmamahal po ninyo sa akin, nakuha ko lahat. 'Di ba? And of course, dito, lahat po yan, 'di ba? Kala ko tapos na, hindi pa po eh. Kasi recently lang na-hit ko na din po yung 11 million plus earnings ko dito sa JC, 'di ba? Na naging champion na din po ako. Nasabi ko sa sarili ko, grabe naman, parang ilang taong kong paghihirapan yung income ko na yan. Eh parang kaka-resign ko lang 3 years ago eh. 'Di ba? And grabe talaga, sobrang imposible pero nakaka-amaze. At the same time, naging Black Diamond Elite na din po ako dito, na imagine kasama ko po yung mga sobrang mga iniidolo ko po dito sa negosyong to. 'Di ba? And syempre, yung nakakatuwa po kasi imagine, hindi na lang po ako dito yung milyonarya sa pamilya po namin. 'Di ba? Dito nakakatuwa kasi yung kapatid ko, shout out ko na lang, of course, 'di ba nandyan po ba si TLK Gregorio, siya po yung first Gen Z millionaire namin sa DT International. At nakakatuwa, kasi imagine, buong pamilya po namin itong ginagawang business na to. 'Di ba? Dati negative sila sa akin eh, hindi nila ako sinusuportahan eh. Pero nakita po nila kung grabe po ng pagbabago ng buhay namin. 'Di ba? Sila po mismo, yung minahal po yung mismo GZ. And of course, hindi po ito mabubuo kung hindi po dahil sa dalawang taong to na, alam niyo yun, yung sobrang sabi ko sa sarili ko, makainit, bakit ako may iyak? Char, tawag dito. Hindi. Sabi ko sa sarili ko, ang hirap pala na maging ate ka forever. 'Di ba? Pero dito parang pumunta ako sa Manila na solo lang ako. Pero ngayon, nandito po sila, yung ate at kuya ko dito sa business. Nanay at tatay ko dito, yung lahat papakialaman eh. Minsan maiinis ka na. Pero lahat yun is para sa akin. Lahat yun is para sa pamilya ko. 'Di ba? Hindi niyo lang po ako tinuruan dito magnegosyo, pero tinuruan niyo po akong maniwala ulit sa sarili ko at mangarap po ng tuloy-tuloy. Sobrang thank you, GM Dayan. Coach Charleston, grabe po kayo magmahal. Hindi lang po sa akin, pero sa buong pamilya ko po. At sobrang laki ng utang na loob ko sa inyo. Alam niyo yan. Sabi ko nga, kung mabuhay man ako ulit, pipiliin ko pa rin na maging DT ako eh. 'Di ba? Kasi kayo po yung mismo nagbigay sa akin ng pagbabago talaga. And of course, no, to Boss Joe, Boss Carl, sobrang maraming salamat sa lahat lahat ng blessing po na binibigay niyo po sa amin. Hindi po kayo naging madamot. Kumbaga, hindi mo kailangan dito sa mga nanonood, hindi mo kailangan maging magaling eh. Kailangan niyo lang dito ng tamang tao. Naniniwala po ba kayo? Kailangan nyo lang ng tamang sistema, tamang timing at tamang grupo na gagabay po sa inyo. May laban ka pa.
O, di ba? O, wag kang tumingin sa iba. Ikaw yan. Dahil ikaw, may laban ka pa. Di ba? Hindi pa uli ang lahat. Bakit? Kasi this time, hindi ka naman mag-isa eh. Kung forever ka dito na naisip mo na all alone ka, hindi. Kapit ka lang, wag kang sumuko kasi marami na tong tao. 'Di ba? Yung nagmamahal po sa iyo at tutulong po na maabot yung mga pangarap mo. So again, this is Tel Gregorio. So tapos na po ako, hiningal ako doon ha. So ito po yung aking JC success story. From pain to power, from paghihirap to pangarap. 'Di ba? All this, thank you Lord. So lahat po tayo ay magkapit-kapit lang at ikaw naman yung next, 'di ba, na mag-aabang at magsasalita dito ng success story mo. So thank you po everyone. Salamat po. Grabe